ginagawa ni Lindon? Sinusubukang i-drawing Kuya Estong si Fina. Fina? Yun yung first love ni Kuya Lindon. Tagal niya nang hinahanap yan. Kaya lang ang problema, hindi niya makita-kita. Ayaw mo bang tulungan kita na hanapin siya? Seryoso ka ba? Tignan lang natin kung magkita pa kayo. Gagawin ko ang lahat para hindi mo nahanapin ang Fina na yon. Si Pina, yung asawa ko! Yung malanding babae na yon! Kahit sinong lalaki, pinapatulan nun. Ano ba talagang plano mo? May iwan ako dito sa silid na sekreto. Iintayin kong dumating si Nuno Oberto. Titignan ko kung paano niyo kukunin ang bolang kristal. Pasensya na, Nuno Oberto. Pero kailangan ko to eh. Ang bola ng kapangyarihan namin. Salamat, Tina. Si Abiana sumumpa sa'yo. Kaya kailangan siya rin ng bumawi nun. Kapag binawi niya ang sumpa, mawawala ang lahat ng kapangyarihan niya bilang duwende. At maaaring anumang oras ngayon ay dumating ang Tunay at nararapat sa trono. Ako. Sorry, Tol, Sinabi ko naman sa'yo na itigil mo na yung paghanap mo sa Fina na yun. Tignan mo tuloy itsura mo. Pangit po pala kapag broken-hearted ka, no? Hindi lang ako makapaniwala na may asawa na pala si Fina. Ewan ko po, kuya. Wala pa po akong alam dyan. Bata pa po ako. Pinapahirapan mo yun ang sarili mo. Pinipilit mo hanapin ang babaeng di naman kilala kung sino. Sinabi ko na sa'yo noon, ngayon sasabihin ko ulit sa'yo. Wala kang mapapala sa paghahanap mo. Bakit di mo nalang ibaling yung atensyon mo sa babaeng nasa harap mo na? Yung matagal nang handang magpatuka sa'yo. Ang bihira ka talaga, oh. Ito, walang lokohan to, bro. Andiyan na si Lucille. In love na in love sa'yo. Ako sa'yo, kalimutan ko na yung Pinang yun. Kasi pag naunahan ka ng iba kay Lucille, wala ka ng Fina, wala ka pang Lucille. Bokya ang love life ko, tol. Fina, nakikita-kita wala kang malay sa gitna ng kagubatan. Mabuti na lang walang nangyari sa iyong masama. Salamat. Mapanganib ang lugar na yan, Ina. Lalong-lalo na para sa isang katulad mo. Anong ginagawa mo doon? Naghahanap ako ng mga kasagutan sa tunay na nangyayari sa akin. Kung bakit ako nagkaganito. Kina Romera? Salamat ulit, Pero kailangan ko na umalis. Saan ka pupunta? Kila Reyna Abiana. Pipilitin ko siyang bawiin ang sumpa niya sa akin. Ako na lamang nalalabing kamag-anak ni Calixto. Ako ang nararapat sa trono. Ngunit hindi ganun kadali yun, Romera. May mga batas ang ating kaharian na dapat nating sundin. Batas? Nagsinungaling si Calixto at Abiana sa kaharian. At higit sa lahat, wala silang tagapagmana. At ayon sa batas, ako at ang pamilya ko ang nararapat sa trono. Abiana? Bakit ka alis? Hindi mo ba maatin na napupunta sa aking trono mo? Sa'yo na ang trono ko, Romera. Sa'yo na. Abiana, ano bang dinadamdam mo? Mawala man sa atin ang kaharian. Ang mahalaga, magkasama pa rin tayong dalawa. Hindi ang kaharian ang iniisip ko. Wala akong pakialam kung sino mamuno sa kaharian. Si Ina ang kailangan kong makausap. Si Ina? Calixto, sinabi ko sa iyo noon na gusto kong itama lahat ng naging pagkakamali natin. Isa na si Ina doon. Hindi, Abiana. Hindi ako makakapayo sa gusto mong mangyari. Nakapagdesisyon ako, Calixto.
Hindi ko makakayang mabuhay habang iniisip na kinamumuhian ako ng anak natin. Kahit na hindi nila tayo palabasin sa silid na ito, pag nalaman nila kung anong gagawin ko, hindi sila tututol. Reyna, Abiana. Anak ko. Ina, meron akong kailangan sabihin sa'yo. Akong dahilan kung bakit nangyaring lahat ng ito sa'yo. Ako ang sanhi kung bakit naging kasing laki ka naming mga duwende. Sinabi po sa akin ni Romero ang lahat. Kung gayon, alam mo na ako lang ang makakabawi ng sumpa sa'yo. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo, Ina. At alam mo kung walang kapatawaran yun. Ibinigay na namin ang pamumuno ng kaharian kina Romero at Juliano dahil sila ang nararapat dito. Pero meron pa akong isang kailahang itama dahil sa nangyari sa'yo. Inahayaan mong ibalik ko sa'yo ang buhay at pagkatao na inagaw ko sa'yo. Abiana, Calixto, nakapag-desisyon na ako. Sa akin, bolang ito. Paglabas mo ng punso, kasama ng walang ito. Pagbabalik mo sa pagiging normal na tao. Ina.